Title, Believing the Unbelievable. Paniniwala sa hindi ka panipaniwala. Parang magkano yata yun medyo magka-kontra. Sino dito mga kapatid naniniwala sa hindi ka panipaniwala? Isip nga kayo ng mga bagay na gano'n. Sige, mumu. Ayan, mumu. Ano po bang klaseng mumu? Praise the Lord. So, paniwalaan ang mga bagay, hindi ka panipaniwala. Ito po yung ating mga verses. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po yung tema po ng UPC Philippines ngayon. Faith. Now faith. Pananampalataya. At ang kasunod po, Romans chapter 8 verse 24. Niligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit, hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit, sabi dito, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hihintayin natin iyon ng buong tiyaga. Amen. Sino dito yung may mga inaasahan na dadating sa kanilang buhay? Amen. Praise the Lord. So, ano-ano ba yan? Mga inaasahan natin na dadating. Minsan, may mga pagkakataon po, di ba? Bilang tao, mahirap pong umasa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya yung mga pagdating dun sa mga scientists, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon, meron po kasi yan dalawang grupo ng mga scientists, yung mga atheist at yung mga Christian scientists. So naniniwala sila sa creation, sa Bible, at yung isa naman ay naniniwala sila sa theory. Ano po, yung sa Big Bang Theory, yung kung saan nanggaling ang tao, kay Charles Darwin, mula sa unggoy, ang mga tao. At meron naman po na mga scientists na naniniwala po sa Biblia. So, ayan po yung mga kapatid. Kaya yung mga hindi naniniwala sa Biblia, sa kanila ay is to believe. Kailangan makita muna nila yung mga bagay bago sila paniwalaan. Amen. Di ba, medyo mahirap po yan. Kailangan natin laging makita yung mga bagay. Paano kung nakadesign ito para hindi makita? Paano nila papaniwalaan? Naisip ba kayong ganyan? Paano ang hangin? Nakita na ba nila ang hangin? Pero naniniwala sila sa oxygen. Di ba? Ang hangin, hindi po yan, nakadesign yan para hindi talaga makita. Nakadesign ang hangin para maramdaman. Sa mga scientists na ito, bagamat sila po ay matatalino, pero nakikita pa rin ang kanilang pagiging tao na merong limitasyon. So, tayo mga kapatid, bilang tao, mahirap pong umasa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan yung mentalidad na meron po tayo nung tayo ay hindi pa mananampalataya. Sinong ganyan ng pakitaan mo muna ako bago ko maniwala. Si Boss Paul dyan. Sino ba? Si Boss Paul dyan nandito. Lahat kayo ay paniwalain. Yeah. Kailangan, kailangan may resibo muna. Kailangan may pakita mo muna sa akin bago mo. Basta, di ba? Po, si Star Vicky. Kailangan, minsan naman, dito naman tayo nabubudol. Kasi may pinapakita mga picture, ito, ganito ang mangyayari sa iyo pag ikaw ay sumali dito, kapag ikaw, kapag sumama ka sa ganitong grupo, kapag nag-invest ka sa amin, o ano pa ba, di ba? Anong yan? Usong-uso po yung ganyang business ngayon. Pinaka mayamang business ngayon ay business ng pambubudol at pang-i-scam. Ano po? Papakitaan ka lang ng kunwaring kayamanan na kalay kanila, tapos tayo ay maiingganyo at magtitiwala po tayo sa kanila. In the end, iwanan din tayo pag tayo ay napagkakitaan na. Diba? Maraming ganyan, mga na-scam.
Pero nakaraan, meron akong kausap nung nakaraan. Ayaw niyang sabihin, meron daw siyang problema. Sa iba, hindi dito. Meron siyang problema. Nahihiya daw siya pag sinabi sa akin. Sige, hindi. Nagbigay ka na ng hint eh. Hindi, sabihin mo na sa akin. Ayaw kasi yung may ugali akong mga kapatid. Pag sinabi mo na sa akin, sabihin mo na. Huwag mo nang isikreto. Kasi di ba may mga ganun minsan papahagingan ka na magbibigay ng tanong sa'yo. Ayun. May mga ganun, di ba? Ayaw ko lang ganun eh. Yung pa-suspense, pag binanggit mo na, sabihin mo na. Kasi nandun, pag-iisipin nyo pa ako. Parang ganun, pag-iisipin pa ako eh. Eh sa hindi, diretso mo na, sinabi mo na sa akin eh. Di ba may mga ganun, may sasabihin ako sa'yo, ay, hindi na pala. Nakakasuro ba yung ganun, sarap pitikin sa tenga. Yan. Pag binitawan mo na, diretso mo na. Parang ganyan mga kapatid. Sabi niya sa akin, ano kasi, nabudol kasi ako. Na-scam daw siya, 15,000. Kasi, ano yung ginamit sa'yo? Crypto. Ano yung crypto? Cryptocurrency. Online, ano yun? Online na pera. Ano po? Yun ay yung isang currency. Crypto ay may may value po yun sa pera po natin. Ang pinakamataas ngayon ay Bitcoin. Bitcoin ang pinakamataas po ngayon sa crypto world. So, ang isang Bitcoin ay nasa milyon ba? 1,000? 100,000? Parang ganyan. Ang isang 100,000 ang isang value ng Bitcoin. So, siya ay na-scam sa ganun. So, ang sabi doon ay mag-invest lang siya, pauti-uti hanggang sa lumaki. Tapos pag hindi na niya kaya, alis na yung nag-scam. So, yari. So, mahirap din yan mga kapatid. Kaya kailangan maging matalino tayo sa panahon natin ngayon. Mas lalo na, wag po tayong magbe-venture, wag tayong pupunta sa mga halimbawa, wag tayong papasok sa mga bagay na hindi tayo sigurado at hindi natin alam. Halimbawa, yun nga, wala namang alam yun sa online world eh. Sa online, sabihin natin, sa online trading po kasi yun. Pag wala kang knowledge doon, huwag ka na pumasok. Aralin mo muna. Ganun din naman, di ba, sa pananampalataya, noong tayo ay hindi pa mananampalataya, inaaral muna natin, kaya na-attend agad tayo, hindi agad tayo nagpapabaptize kasi tinitingnan natin kung nasa katotohanan ba itong ating pinupuntahang pananampalataya. So, nag-aaral tayo, inaaral natin. Yun nga lang, hindi natin na i-apply minsan sa buhay natin na kapag meron tayong papasoking isang bagay, kasi maganda yung offer, pasok agad tayo. Hindi natin inaaral, hindi natin tinitingnan yung background ng ino-offer po sa atin. Kaya kailangan maging matalino po ang bawat isa sa atin. So, bilang tao, mahirap po talagang umasa sa mga bagay na hindi nakikita. Mahirap din magtiwala sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Kaya yung mga matatalino, talagang sinusuri po nila, ano bang itong papasukin kong ito? Halimbawa, sa business, Brother Wayne, di ba? Alam mo na kung sa vulcanizing, walang problema sa'yo. Kahit tulog ka, pag inising ka, tinanong ka sa about sa vulcanizing, kaya mong sagutin. Kasi na-master mo na yun eh. Pero pag titingnan ka sa ibang bagay, pagdating sa, sabihin natin na, pagdating sa computer, wala talaga. Wala talaga. Kasi hindi yun yung iyong field of knowledge. Kaya kailangan maging marunong po tayo. Kaya sino dito yung hindi basta-basta nagtitiwala? Sino dito yung paniwalain naman? Ano? Pinabudol. Ay, hindi. Merong ganyan na, parang kinakaadi ka na mabudol siya. Ay, kung budol fight, walang problema. Amen. So, kailangan ay maging matalino rin. Kahit naman yung Biblia nagsasabi, kailangan maging matalino po tayo. Amen? Kailangan maging matalino tayo. At plus, may plus point nga tayo eh. Kasi meron tayong discerning spirit. Nga lang minsan ay hindi natin pinapansin.
na meron nararamdaman tayo na parang may mali, pero idinidiretso po natin. Pag nakaramdam po tayo ng ganyan at talagang malakas yung pakiramdam na yan, huwag kayong tutuloy. Amen? Follow the Spirit, the leading, mga kapatid. Kapag may mga bagay, maraming pagkakataon kahit sa Biblia, yung mga apostol, may ganyang pagkakataon na pinipigilan sila ng, di ba, si Pablo gusto niya makapunta sa Roma, pero hindi siya nakakapunta sa Roma kasi pinipigilan po siya. Ibig sabihin, hindi pa yan panahon. So sa atin din, kapag merong mga tinting bagay na sa atin na parang pumipigil, i-obey po natin yun. Sige, sundin po natin kasi baka nga ito ay ginagamit ng ating Panginoon para tayo po ay maligtas. Di ba sino dito yung mga laman na ng kalsada? Si Kuya Dindo, laman na ng kalsada, laging na... Di ba may mga pagkakataon minsan, dahil nasasanay na po tayo, Kuya Dindo, di ba may mga pagkakataon na parang gusto mong puntahan yung isang lugar, pero parang may pumipigil. Ang nangyari sa pastor ay naplatan ako. Ayun, naplatan yun. Yung mga kapamaraanan po ng ating Panginoon. Na tapos ang nangyari, nung naplatan ka, nung umandar ka ulit, pagtingin mo dun, merong aksidente. Di ba sino yung nakaranas na ng ganyan? Si Brother Pogi. Brother Jimmy. Yan, di ba may mga pagkakataong ganyan, mga kapatid, na gumagawa ng kaparaanan natin pa, paplatin yung sasakyan mo, kuya uusok yung, huwag naman sana. Plat na lang muna, plat, medyo mahal yun eh. Naplatan ka mga kapatid ng sasakyan, yung gulong, tapos nung pinaayos mo na, pag-andar mo, meron palang aksidenteng nangyari doon. So tayo ay iniwas ng ating Panginoon. Kaya minsan naman, yung gulong, gumigewang, parang may maluwag sa sasakyan, tumitigil tayo. Tapos inaayos natin, pag diretso po natin doon, meron palang nakaambang panganib. So, salamat dahil tayo ay pinipreserve ng ating Panginoon yung buhay natin, yung kaligtasan natin, iniingatan po tayo ng ating Panginoon. So, kaya mas maganda pa rin na nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Minsan, pag pinikwento natin yung mga ganyang bagay, walang naniniwala. Sus, gawa-gawa mo lang yan. Yung mga ganyang pagkakataon, gawa-gawa mo lang yan. Naikiyabang ka lang sa amin kasi meron kami ganitong kwento. So, hindi nila alam mga kapatid, bilang isang Kristiyano, kasama na po yan sa buhay po natin na talagang iniiwas po tayo ng ating Panginoon sa iba't ibang kapahamakan. Amen. Kaya po salamat tayo sa ating Panginoon mga kapatid na laging iniingatan tayo ng ating Panginoon. At sa tuwing tayo ay aalis ng ating tahanan, huwag po natin kalimutan na tayo manalangin. Amen. Ang protection kasi kung dali ka ng dali, yari ka. Amen. Kasi wala kang baong panalangin, walang po protekta sa iyo, pwedeng mapahamak po ang tayo sa ating ginagawa. So, sino na-scam na dito? Iskamas, no? Iskamas. So, ito. May pagkakataon po mga kapatid sa Lucas chapter 5 verse 1 to 7. Ito yung pagdating sa pagtitiwala, paniniwala at pananampalataya. Ito po yung pag-usapan natin. Sa Lucas, sabi po dito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Buti pa yung mga tao po dito, talagang nagsisiksikan sila, makapakinig lang ng salita ng ating Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon, kapag may nangangaral, may natutulog. Amen. Di ba sa kanila talagang nakipagbalyahan sila, makipagsiksikan. Notice mga kapatid, wala pong speaker sa kanila noon. Hindi naka-amplifier, walang malalaking o walang ganitong gadget mga kapatid, na mic, na may ang ating Panginoon, mano-mano ang laban yan. Mga ngaral yan, mano-mano. Mano-mano. Mano-mano mga kapatid. At kapag ganyan, mayroon nangangaral sa kanila, marunong yan tumahimik yung mga tao. Kasi papakinggan nila ng taimtim yung pangangaral ng ating Panginoon. Ngayon, kahit naka-mic na, talagang tahimik din naman kasi tulog na. So sa panahon po nila, talagang dinudumog ang ating Panginoon. Dumugin yan para makapakinig lang ng kanyang pangangaral. At sa to, sabi dito, may nakita siyang dalawang bangka sa baybayin.
Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang bangka. At sa 3, ang sabi dito, sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Iniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Sa 4, pagkatapos siya mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. 5, sumagot sa Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Bigyan natin mga kapatid ng diin itong verse na ito. Una, parte, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Sinong ganyan? Sinong nakaranas na mga kapatid? Yung background nila ay mangingisda. Si Pastor Bong, mangingisda po sila. May ganyang pagkakataon, mas lalo na pag maliwanag ang buwan, mahirap po makahuli ang mga mangingisda. Dahil, maliwanag ang buwan. Nagtatago po sila, mga kapatid. Gising ang isda kasi maliwanag. Sila sa buwan. Sa pananampalataya, mga kapatid, minsan may mga pagkakataon po talaga sa paglilingkod na ginagawa natin sa kaharian po ng ating Panginoon. Sining umabot na sa punto na sinabi nila sa kanilang sarili, Lord, napapagod ako. Sino ang nakaranas na ng ganyan? Lord, parang napapagod na akong maglingkod. Parang lagi na lang ako nasa church. Lagi na lang ako nasa gawain. Lagi na lang merong pagtitipon. Lagi naman akong nandoon. Pero imbes na ang nakukuha ko'y kalakasan, napapagod ako. Sinong nakaranas na ng ganyan? Papakiramdaman nila na grabe yung pagod ang nangyayari sa akin. Ha? Paralisa. Nag-iisa. Yan. Yun, may mga ganyang pagkakataon. Huwag po tayong pag tayo maglakas-lakasan. Alam natin yan, nakakaranas po tayo ng ganyan na lagi na lang papunta sa church. At yung hindi nakakaranas mo ganyan. Tatanong ka na ba kayo? Lagi na lang papunta sa church. Ayan. Tapos sasabihin ng pastor, pumunta sa gawain para magkaroon ng kalakasan. Bakit napapagod ako? Di ba? Lagi naman akong babad sa gawain. Parang ang pakiramdam ko'y napapagod ako. Parang ayoko parang gusto kong magpahinga sa pananampalataya. So, nagkakaroon tayo ng dumadating po tayo sa ganitong punto na napapagod po tayo, nagkakaroon po tayo ng panghihina dahil sa mga sitwasyon siguro kasama ng buhay natin, pananampalataya at buhay, napapagod, nadadamay ang spiritual po natin. So, ang pinaka-resort, ang pinaka-huling conclusion na ginagawa po natin, magpahinga sa pananampalataya. Sino nakaranas ng ganyan? Nagpahinga po tayo sa pananampalataya kasi ang pakiramdam natin parang hindi naman lumalakas. Parang hindi naman nagiging worth it yung aking ginagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Na parang laging, baga sa mga businessman, parang laging palabas. Walang paloob. Ano po? Parang ganun ang nangyayari po sa atin. So, nagkakaroon po tayo ng kapaguran sa pananampalataya. Nakakaramdam po tayo ng panghihina. Kaya, imbis na kagalakan, kapaguran. Nakaranas ng ganito. Ito, ang mga mangingisda, ang sabi dyan, buong magdamag sila. Naglalambat, buong magdamag po silang nangingisda, pero pagdating po ng kinaumagahan, wala silang huli. Kaya ang nangyari, imbis na magtanggal ng mga isda sa lambat, naglilinis na lang ng lambat. Sa isang mangingisda, alam natin, kung may mga background tayong ganyan,
masakit yan sa damdamin. Wala mo, nag-effort ka, pumunta ka pa doon, hindi mo alam kung ano yung mangyayari kasi sa dagat, hindi mo naman alam kung ano yung mangyayari sa gitna. Kung magkakaroon ng unos, magkakaroon ng malakas na hangin, ulan, hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo dun sa gitna. Ang pakay mo lang, mangisda, pero yung mga pangyayari pa sa palibot nun, hindi mo alam yan. Ganon din sa pananampalataya. Tayo minsan, may mga ginagawa tayo sa harapan po ng ating Panginoon na nakapokus po tayo sa paglilingkod. Pero yung mga nasa paligid natin, tayo ay nag-aalala rin po. Di ba? May mga ganyang pagkakataon. At ang mahirap pa dito, ang grabe pa dito, darating sila, pagkatapos ng mga ginagawa nila, darating sila nang wala silang dala. Dumadating po sa conclusion sa pagkakataon na sila po ay walang huli, walang gain. Amen? Wala silang napakinabangan. Kaya, isa pong danger yan sa pananampalataya po natin kapag nakakaranas po tayo ng kapaguran. Hindi ko naman sinasabing huwag tayo makaranas. Talagang lahat ay makakaranas kasi tao pa rin tayo. Meron pa rin mga limitasyon yung ating katawan. Meron pa rin talagang hinahanap yung katawan po natin. Minsan naghanap tayo ng mas mahabang tulog. Pero yung puro tulog naman, hindi nakapahinga ng kailangan mo. Ano yun? Batugan ang tawag po doon. Amen. Yung saktong pahinga lang, mga kapatid. Amen. Sa pananampalataya, isang danger yan. Kasi alam nyo, yung kapaguran na nararamdaman natin, pwedeng sakyan po yan ng kaaway. Kasi nakikita ng kaaway na, di ba sabi ni David, enter his gate with thanksgiving. In his court with praise. Ibig sabihin, dapat nandun yung ating yung talagang excited po tayo, napupunta po tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Pero kung nakita po ng kaaway na walang excitement sa ating muka, sa ating pagkilos, sa ating ginagawa, pwedeng sakyan yan. Huwag ka nang mag-church, pagod ka na. Huwag ka nang pumunta sa gawain, wala ka rin namang mangyayari dyan. Magsasayang ka lang ng oras. Paulit-ulit lang naman yung nangyayari. Papatawanin kayo ng picture, tapos mamaya pagkatapos ng patawanin, pagdating sa revival, papaiyakin naman kayo. Paulit-ulit lang. Parang cycle lang. Yun lang ang mangyayari. Pero ano nangyari? Sasabihin niya ng kaaway, anong pag-uwi mo? Ganun pa rin naman ang buhay mo. Nagbago ka ba? Nag-enjoy ka ba? Isang danger po yan. Kaya sa ating mga mananampalataya, kailangan talagang ipakita po natin na malakas tayo. Amen. I-project natin na malakas po tayo kasi ang kaaway, hindi yan nakakabasa ng isip pero nakakabasa yan ng galaw. Wala siyang kapangyarihan para basahin ang isipan natin pero kaya niyang basahin yung ating pagkilos. Amen. Kapag pahina-hina ka, diretso sa paghihina ka. Kasi yan yung pinapakita po natin. At dyan din po magsisimula yung panlalamig kasi pagod ka na, pahinga ka, yari ka. Amen. Panlalamig. At habang tayo ay nanlalamig, makakakita tayo ng mga bagay na iba pang magpapasaya maliban sa pananampalataya. Mahirap po yan kapag sa ibang bagay na naibaling yung ating atensyon. Kasi, lagi na lang sa church. Try ko kaya yung iba. Deserve ko naman ito. Yan. Yung mga word ngayon, deserve ko kasi ito eh. Kaya tingnan ko muna. Siguro para sa'yo, deserve mo, pero hindi deserve ni Lord yan. Tandaan mo, sa pag-gising at sa pag-stay mo dito sa mundong ito, supply, hininga ng ating Panginoon ang ginagamit natin. Kaya deserve din ng ating Panginoon na unahin po siya sa ating buhay. Meron talagang kapaguran, kaya nag-o-offer ang ating Panginoon ng kapahingahan eh. Kasi wala kang makukuha ang kapahingahan sa mundo. Sino nakakuha ng kapahingahan sa mundo? Meron din. Meron din. Pero mas dumudoble yung kapaguran. Oo, may kapahingahan, pero titingnan mo sa huli, mas lalo kang napapagod. No? At mas lalong parang merong nawawalang malaking bagay sa'yo kapag lumalayo tayo sa gawain ng ating Panginoon. Huwag sana yun, mga kapatid, ang maging rason natin para tumigil sa pananampalataya o magpahinga man lang
sa pananampalataya, mga kapatid. Kasi itong pananampalataya ito, ang sabi po ni Pablo, ito po ay takbuhan. Ito po ay pagtakbuhan, talagang kailangan may physical effort, mga kapatid, spiritual effort, na para kung gusto po nating umusad sa pananampalataya, kailangan nating humakbang. Ang pananampalatayang tinanggap po natin, mga kapatid, ito po ay pakikipagbaka. Amen. Pakikipagbaka sa mundo, sa sarili, at sa kaaway. Yan po yung pakikipagbakang meron po tayo. Kaya isipin po natin yung mga bagay minsan, hallelujah, kapag tayo po ay napapagod na, lapit tayo kay Lord. Ang pinakamagandang bagay, ang pinaka-safe na lugar, mga kapatid, kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo napapagod sa pananampalataya, ang pinaka-the best na lugar na pupuntahan natin ay kung saan natin nakikita ang ating Panginoon. Kung saan natin nararanasan ang ating Panginoon. Saan yan? Hindi ko alam kung saan ka komportable. Kung meron ka sa lugar mo, sa kwarto mo, na yun yung safe place mo para sa ating Panginoon, doon ka nakikipag-usap sa ating Panginoon, yun yung pinaka-best place, mga kapatid, kapag ikaw ay nagkakaroon ng panghihina. Pag namamagod, nanlalamig, ito yung pinakamagandang lugar na pwede nating puntahan. Yung lugar kung saan natin kikitain ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kasi nakakalimutan natin yan minsan. Oo nga pala, meron nga pala akong tawag nila altar. Kung saan makikipagkita ako sa ating Panginoon, sa kanyang presensya. Alam mga kapatid, minsan huwag kayong mahihiyang umiyak. Kasi yung pag-iyak minsan, yung hindi pag-iyak, ay hindi po yan nagsisignify na ikaw ay matapang. Na ikaw ay hindi nasasaktan, na ikaw ay matindi, na ikaw ay tigasin. Hindi. Alam mga kapatid, minsan, yung pag-iyak sa ating Panginoon, ito yung magbibigay pa sa atin ng mas malinaw na kaisipan. Sa pananampalataya, ito yung magbibigay pa sa atin ng mas malalim, hallelujah, na connection sa ating Panginoon. Yung pag-iyak natin sa pananalangin, mga kapatid, yung talagang voluntarily talaga kapag lumapit ka sa ating Panginoon, iyak ka, hindi baka kasi sabihin, kailangan sabi ni Pastor, umiyak daw. Isip ka ng masamang sitwasyon ng buhay mo. Nung bata pa, sino nakapaglaro ng ganyan? Paunahang lumuha. Okay, laro namin yan dati kasi wala kami mga cellphone nun Kaya nakaisip kami kung ano nung klaseng laro. Doon, may kubo kasi kami sa bahay nun, natin yung mga kalaro ko, paunahang lumuha. Gagawin nun Siyempre, iisip ka ng mga bagay na nakakalungkot. Ano kaya pag iniwan ako ni Mama? Nasunog yung bahay. Ano kaya pag iniwan ako ni Mama? Hindi na ako ni Mama. Maya, may natumutulo na yung luha. Panalo na siya. May ganung, kami noon, laro 90s, ganun na laro namin. Pero sa atin, sa panalangin, mga kapatid, amen, ang the best na panalangin ay yung mayroong pag-iyak. Kasi doon maramdaman natin talaga ang ating Panginoon na sa tuwing nananalangin tayo ng ganong klaseng panalangin, nararamdaman po natin, mga kapatid, na yumayakap ang ating Panginoon. Sino nakaramdam ng ganyan, mga kapatid, ng umiiyak tayo ng matindi sa ating Panginoon, pero habang tayo umiiyak, parang merong nakayakap sa atin. Amen. Na pagkatapos natin iiyak ang lahat sa ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng peace of mind, nagkakaroon tayo, mga kapatid, na talagang nakikita natin na okay parang na-relief ako. Parang may panibago na ulit. Hindi na ako nabibigatan, parang merong natanggal na isang mabigat na bagay sa akin. Ganyan, mga kapatid. So, sa atin, kapag tayo po ay napapagod, balik pa rin tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po dito ni Simon, ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Sumunod pa rin siya. Oo, may kapaguran. Ang sabi doon, umalaot ka ng konti. Ibig sabihin, mag-e-effort pa rin. Amen? May gagawin pa rin. Sa pagsunod sa ating Panginoon, laging kailangan may pagkilos sa pananampalataya at sa buhay. At ang sabi po dito, mga kapatid, sinunod pa rin nila ang ating Panginoon, bagamat sila ay pagod, buong gabi, mga kapatid, magdamag,
sila po ay napagod, pero mas pinili pa rin po nilang sumunod sa ating Panginoon. Kaya ano ang nangyari? Nung sumunod sila sa ating Diyos, ganun na nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ang ibang translation, napunit na talaga. Sa King James Version, napunit, nasira yung kanilang lambat. Sa sobrang dami po ng kanilang isdang nahuli. Kaya ang ginawa nila dyan, hindi nila sinulo. Ang sabi ito, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na nasa kabilang bangka. Tawag sila ng reinforcement. Oy, marami ditong isda. Punit na yung aming lambat. Tulaw. Tabang. Tulong na mga kapatid. At ang sabi dyan, lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat, halos lumubog ang mga ito. May kapaguran man minsan sa lilingkod natin sa mga ginagawa natin, pero hindi natin alam mga kapatid, ito pala yung paraan para mas lalong makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa mga bagay, sa pinakamababang bagay, sa buhay natin, sa pananampalataya, yung pinaka-worst mga kapatid ng buhay mo, dun mo makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Katulad din po yan mga kapatid, sa pinakamadilim na lugar, kapag nagsindi ka doon ng ilaw, yun yung pinakamaliwanag na ilaw. Kaya minsan, dinadaan tayo ng ating Panginoon sa pinakamababang parte ng buhay natin para makita natin ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kasi kung laging tayo nasa taas, hindi mo makikita kung ano yung mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya minsan pinapadaan tayo ng ating Panginoon sa mabababang bagay na nanglalamig tayo, nanghihina po tayo kasi hindi natin makikita ang kapangyarihan, ang tulong ng ating Panginoon kapag tayo ay malakas. Amen. Di ba? Hindi po natin makikita yan na hindi natin makikita ang ating Panginoon na siya pala ay nagpapagaling kung wala tayong sakit. Pansinin nyo, yung may mga sakit na sobrang lala, pag pinagaling ng ating Panginoon, iba yung pagpupuri ng mga yan. Kasi nandun sila sa pinaka-worst ng buhay nila, pero nakita nila ang kamay ng ating Panginoon. Kaya wala silang pwedeng ibang gawin, kundi talagang ibigay ang buhay nila. Kasi mismo sila na-experience po nila ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Ganon din kahit sa pananampalataya Diba, yung buhay natin noon, nag-enjoy tayo sa pananampalataya. Diba, mga kapatid, diba, dapat yung qualification natin para gamitin ng ating Panginoon ay mamantsahan din. Pero baliktad sa ating Panginoon, kahit meron tayong ginawa noong kabulastugan sa harapan ng ating Panginoon, kalokohan sa harapan ng ating Panginoon, pero nung nagsimula tayong magseryoso sa ating Panginoon, mas lalo pa tayong ginamit ng matindi ng ating Panginoon. Iba ang Diyos, mga kapatid. Iba ang nakikita ng ating Panginoon sa atin. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ating nakaraan, yung mga masama nating ginawa, kundi ang tinitingnan ng ating Panginoon ay kung ano yung magagawa pa natin sa harapan po ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya, di ba, sabi po dito sila'y napagod. Sige, sumunod sila, kahit sila'y pagod. Ibig sabihin, hindi sila fully committed sa ating Panginoon. Kasi, parang napilitan, dahil sinabi mo sige na nga. Sabi sa nila, sige na nga. Dahil sinabi mo sige, pupunta kami. At nakita po nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Napakarami nilang huli. Pero, ito makita natin yung partial obedience po nila, imbis na sa kanila lahat yung blessing na yon napunit. Imbis na sa kanila lahat yung blessing na yun na galing sa ating Panginoon, na imbis na makuha nila lahat yun, mga kapatid, na nangyari, nagkaroon ng ka-share. Hindi tayo against sa pag-share ng blessing, pero dapat sa'yo yun Pero dahil hindi ka nagtapat, partial obedience, partial blessing din ang nangyari sa atin. Kaya kung gusto po natin, mga kapatid, na makuha ang pagpapalang talagang para sa atin, we need complete obedience, mga kapatid, to capture the entire
blessing. Kaya kapag tayo susunod sa ating Panginoon, lagi tayong nire-remind, sumunod na tayo ng buo sa ating Panginoon para yung mga pagpapalang para sa atin, talagang para sa atin, mga kapatid. Amen. Masasabihin na, ay kasi po mapagbigay ako. Kaya isinishare ko na rin ang blessing. Wala namang problema yun eh. Mas maganda mag-share pag nasa iyo yung lahat. Kasi, mamamanage mo. O ito, para sa iyo. Pero yung parang nawala, yung, sino yung mga ganyan mga kapatid na aking sa kalsada yung nalaglag na bigas. Di ba? Pagkalaglag ng bigas, hindi naman talaga para sa iyo yun. Pero nung kinuha mo, kasi nga maraming nakakita, takal-takal na kayo dun. Pero yung isang sako ng bigas, ibinigay sa'yo talaga yun. Wala nang makikitakal na iba dun, pwera lang kung magbibigay ka. Ganon din sa pagpapala ng ating Panginoon. Sa atin talaga yan, pero dahil kalahati lang, nakakakuha ang iba. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Ito yung isang parte naman. Kapag tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon ng lubos, amen, yung mga hindi nagtatapat, nakukuha natin yung blessing nila. Kasi hindi sila nagtatapat, ayaw ng ating Panginoon nag-aaksaya. Kaya ang ginagawa ng ating Panginoon, isineshare sa iba. Kaya kung tayo ay paparsyal-parsyal lang ang ating paglilingkod, may nakikinabang sa ating kahinaan. Katulad din po yan sa mga Israelita. Di ba dapat sa kanila ang kaligtasan? Pero dahil pasaway po sila, may nakinabang na mga hintil. Nakinabang po tayo. Kaya itong pananampalataya, itong pagpapala ng ating Panginoon, nasa sa atin na po ito. Amen. Gawin na po natin na lahat ng bagay ay magawa natin sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung may hinihingi ka sa ating Panginoon, gawin mong buo ang kalooban ng ating Panginoon para ibigay sa iyo ng buo ng ating Panginoon ang pagpapalang hinahanap mo. Praise the Lord. Kaya ang tanong, have we given our best obedience to our God? Naibigay mo na ba yung the best na pagsunod mo sa ating Panginoon? O 90%, Pastor? 99%? O, para kang bakterya. May pa 99% ka pa. 99.9. Pati di pa ba kumpletuhin ng 100? Oh, may 0.1 na daw. Ito pa ba? Sa kapangyarihan ng ating Panginoon? Huwag na. I-100% na natin. Kung kaya natin ng 101, gawin po natin para sa kapurihan po ng ating Panginoon. Hallelujah! Deserve ng ating Panginoon ang the best sa buhay po natin. Deserve ng ating Panginoon ang best effort na pwede natin ibigay sa ating Panginoon. Dahil ang Lord, mga kapatid, the best din ang binigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi mga pilak, hindi ginto ang ginamit ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng kaligtasan, kundi ang kanyang mismong dugo ang binigay ng ating Panginoon. Bagamat hindi kailangan yun ng ating Diyos eh. Ano pagkat sabihin ng ating Panginoon, sige, ligtas na kayo lahat. Pero pinakita pa rin ni Lord yung effort. Pinili niyang masaktan kahit siya'y Panginoon. Para lang sa atin, mga kapatid. Ano ba naman itong buhay natin na hindi natin maibigay sa ating Panginoon? Na kung totoo, sinasabi ng Biblia, ito'y parang basahan lang. Itong buhay natin, mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon, wala rin saysay ang buhay natin. Bakit hindi natin maibigay na itong buhay natin na ito lang yung kaya nating i-offer sa ating Panginoon? Wala ka namang kayamanan. Wala na nga tayong ibang pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Ito na lang yung iniingatan natin. Hindi pa natin maibigay sa ating Panginoon. Alam niyo, the best investment sa pananampalataya ay ang ating sarili. Kung gusto mong pagpalain, ibigay mo yung iyong sarili. Hindi naman ito sisirain ng ating Panginoon na katulad ng Old Testament na sinusunog. Ang susunugin dito yung masasamang bagay at papalitan ng bago ng ating Panginoon. Yan ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung masasamang ugali natin, pinapalitan niya ng mas magandang ugali. Amen. Ang tanong, ano na yung best na naibigay natin sa ating Panginoon? Ano na yung the best na ibinigay natin sa ating Panginoon? Meron pa tayong ipagmamalaki sa ating Diyos? Ngayon, para wala pa tayong naisip eh. Ano nga ba yung the best na binigay ko kay Lord?
Ay, nagbigay ako kay Lord ng malaking amount ng pera. Teka lang. Sino bang nagpala sa'yo para magkaroon ka ng ganung bagay? Ay, parang hindi pa yata, bes. Ay, nagbigay ako ng effort, ng lakas sa ating Panginoon. Pero teka lang, kanino ba yung kalakasang meron ka? Ay, kay Lord pa rin pala yun. Ano po yung best na nagawa po natin sa ating Panginoon? Ano yung best na inoffer na natin sa ating Panginoon? Meron ba kayo mapapansin? Kaya ang manahan yung katanungan yan sa ating isipan. Amen. Sa tuwing tayo mga kapatid ay gumagawa ng bagay na ayaw ng ating Panginoon, hindi na ako nakapagbigay ng the best. Gagawa pa ako ng worst. O yung pagsunod na ginagawa po natin ay dahil merong kapalit. Maraming ganyan kaya sumusunod dahil may kapalit. Kaya tayo sumusunod sa ating Panginoon kasi meron tayong inaantay na bagay. Kasi sabi ng pastor, gumawa ka sa ating Panginoon at hindi makakalagpas yan. Bibigyan ka ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, reward system yan. Kapag may ginawa ka, merong ibibigay sa iyo. Kung yun ang ating motivation, parang sinasabi lang mga kapatid ng Biblia, na kung si Kristo lang ang pag-asa natin sa buhay na ito, napakakawawa natin. Kung yun lang ang ating mindset mga kapatid, na naglilingkod tayo dahil may kapalit, mali yung pananampalatayang meron tayo. Kaya tama yung kanta Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba minamahal kita? Bakit iniibig kita? Dahil sa pagpapala? Dahil sa miracles? Hindi. Sinasamba, lilingkod, sumusunod tayo sa ating Panginoon dahil karapat dapat sundin ang ating Panginoon. Dahil karapat dapat purihin ang ating Panginoon. Yan dapat yung puso po natin mga kapatid, na sumusunod tayo sa ating Panginoon dahil siya'y Panginoon. Hindi dahil sa mga kapalit na makukuha po natin. Praise God, hallelujah. Believing the unbelievable. Naniniwala ba kayo sa mga bagay na hindi ka paniwala? Naniniwala ba kayo mga kapatid na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay? Amen. Minsan nami-misinterpret natin yan. He can do all things. Nothing is impossible to Him. May misinterpret po natin yung dalawang bagay na yan. Kasi akala natin, mga kapatid, na porket kayang gawin ng lahat ng ating Panginoon, posible ang lahat sa ating Panginoon ay gagawin niya sa atin lahat yung mga bagay na yan. Siya ang may kapangyarihan magbigay, siya ang may kapangyarihan na kumuha. Amen. Oo, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay at walang imposible sa Kanya. Pero may mga bagay na hindi iaalaw sa atin ng ating Panginoon. Amen. At hindi lahat ng gusto po natin ay ibibigay ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Lahat kayang gawin ng ating Panginoon, pero hindi lahat ibibigay sa iyo ng ating Diyos. Hindi tayo pinalaking spoiled ng palataya na lahat ng hingi natin sa ating Panginoon ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya grabe, pag tayo ay nagpe-pray, I can do all things. Walang imposible sa ating Panginoon, ibibigay yan sa atin. Paano pag ayaw ni Lord? Hindi yan ibibigay sa iyo. Kaya ay nasa ating Panginoon, mga kapatid. Meron man tayong mahita o wala, maglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Yan po ang dapat damdamin po natin, mga kapatid. Kasi kung sa mahihita lang, mas marami pang mga pananampalataya, organization, na kapag umattend ka, may 1 kilong bigas. Pwede doon kung yun lang ang pananampalataya mo, dun sa makukuha. Alam niyo ba, may mga ganyang pananampalataya, pag umattend ka, may 1 kilong bigas kapag uwi. Yeah. Hanap na kayo. Amen. Walang ulam, kaya hindi rin. Hindi rin nilipat, bigas lang pala Gusto ko may ulam. Hindi, may ganyan, mga kapatid. Maling pagkukondisyon po yan. Ang isang pinakamagandang kondisyon, mga kapatid, na gagawin natin sa paglilingkod, uma-attend tayo kahit wala tayong nakukuha. Physically pero spiritually, pinupuno tayo ng ating Panginoon. Bakit? Dahil pinakita natin sa ating Diyos, Lord,
ikaw talaga ang Diyos na dapat paglingkuran, pakitaan, pagpasalamatan, dahil ikaw ang Diyos na kumakalinga sa akin. Ikaw ang Diyos na naglalagay, nagpupuno ng lahat ng aking kakulangan. Amen. Hindi dun sa nahihita, kundi sa ginagawa ng ating Panginoon. Dun tayo naglilingkod, mga kapatid. Hebreo, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang kailangan nating ipakita sa ating Panginoon ay yung paninindigan sa pananampalataya. Sabi ko nga mga kapatid, kahit wala kang mahita, physically, financially, pero kumikilos ang ating Panginoon. Hallelujah! Yan yung kinagugustuhan ng ating Panginoon. Masaya ang ating Panginoon sa mga bagay na yan. Dahil alam ng Diyos, naglilingkod tayo hindi sa pagpapala, kundi naglilingkod tayo dahil mayroong Diyos na marunong magpala, mga kapatid. Amen. Hindi tayo after sa blessing. After tayo dun sa nagbe-bless, mga kapatid. Amen. Na kahit malabo, mahirap, mga kapatid, hindi natin nakikita ang hinaharap. Ito yung sinasabi ng Hebreo eh. Kahit hindi natin nakikita yung hinaharap natin, kahit malabo yung hinaharap natin, mga kapatid, kahit wala tayong kasiguraduhan sa hinaharap natin kasi wala man tayong kakayanan para makita ang hinaharap. Pero patuloy na nagtitiwala pa rin tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos kasi siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah na pinagkakatiwalaan po natin. May panalangin po ba tayo dito, mga kapatid? Mga prayers na hindi pa natutupad. Patuloy na pinagpe-pray natin sa ating Panginoon. Pangarap sa buhay na ito. Gusto nating pagpalain, magkaroon tayo ng sariling business, source of income, stable source of income. Diba nagpe-pray tayo, nangangarap tayo sa ating Panginoon. Kahit sa pananampalataya, nangangarap din tayo. Kailangan lang natin gawin manampalataya. Umasa sa gagawin ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit, kung gusto po nating ipakita ng Diyos yung pananampalataya, yung hinahanap mo, yung ating mga pangarap, yung ating mga panalangin, kailangan po natin ng pananampalataya at hindi lang basta pananampalataya, pananampalatayang may kasamang gawa. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kasi sila dito tumitigil lang sa pananampalataya. Pero dun sa tunay nakakaalam sa kalooban ng ating Panginoon, ang pananampalataya ay kailangan laging may kalakip na gawa. Kasi ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay din sa harapan po ng ating Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. May mga panalangin tayo, kailangan lagyan din niya natin ng effort. Kung ipinapanalangin mo yung pamilya, anong ginagawa mo para sa pamilya mo? Prayer lang po. Kung nandyan na yan, asan yung effort? Nasaan yung gawa? Kung meron ka, mga kapatid, pinapangarap na Lord, pagdating ng araw, gusto kong maging teacher, gusto kong maging businessman, gusto kong maging ganito. Ano yung ginagawa natin para mangyari po yun? Kailangan may effort, mga kapatid. Kailangan meron po tayong gagawin. Lord, panalangin ko, Lord, pagpalain mo ako financially para ma-finance ko rin ang gawain mo. Magkaroon kami ng ganito, ganyan. Anong ginagawa mo? Nagkikreate ka ba ng source ng, para kung saan ipapadaloy ng ating Panginoon yung pagpapala o wala? Kung meron, mga kapatid, ipag-pray mo yan. Kasi yan yung magiging alulod ng ating Panginoon para ilabas dyan yung mga pagpapala na kakailanganin po ng bawat isa sa atin. Ipanalangin po natin lagi yan. Minsan kasi hindi nagiging balance. May pananampalataya, walang gawa. Minsan naman may gawa, walang pananampalataya. Kailangan may pananampalataya at may gawa para mag-meet yung effort ng ating Panginoon at yung effort natin bilang pagpapakita ng pagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya sabi po dito ng Romans, ngunit hindi yun tatawaging pag-asa kung nakikita natin ang ating mga inaasahan. Kung ang pananampalataya ay lagi nating nakikita, hindi yan pananampalataya. Kasi ang definition ng pananampalataya, yung pagtitiwala sa mga bagay na hindi po natin nakikita. Ganun din sa ating Panginoon. Sino dito nakita na si Lord? Ay, tao yun.
Sino natin ang gustong makita na si Lord? Mamatay. Yun, sabi ng Biblia kasi kung sino yung walang pwedeng makakita sa ating Panginoon, kasi kung sino makakita sa ating Panginoon, patay. Pero bakit nandito mga kapatid? Ba't naglilingkod tayo sa Diyos na hindi natin nakikita? Kasi nga may pananampalataya po tayo. Inaasahan po natin ang kikilos ang ating Panginoon. Kaya sabi po dito, ngunit hindi yung matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Wala na. Kasi ang pag-asa ito, mga kapatid, sabi ng 25, kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, magkakaroon niya ng bunga. Perseverance, mga kapatid, yung pagtsatsaga. Di ba gusto natin ng langit? Nakita nyo na ba ang langit? Kung saan tayo dadalhin ng ating Panginoon? Pero bakit natin pinapangarap na makapiling natin ang ating Panginoon sa langit kahit hindi pa natin nakikita? Bakit kahit mayroong mga problema sa buhay, mga challenges, mga trials, hindi tayo maalis sa pananampalataya? Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa ating Panginoon at yung dakilang pag-asa natin na bumalik ang ating Panginoon at isama po tayo. Hallelujah! Kung nasaan ang ating Panginoon, yung po yung inaantay natin. Bagamat hindi natin nakikita ang langit, naririnig lang natin, nababasa lang natin mga kapatid, pero patuloy na nagtitiwala tayo sa ating Panginoon dahil umaasa po tayo at yung pag-asang ito ang nagkikreate ng pagpapatibay ng pananampalataya natin. Amen. Hallelujah! Kaya alam niyo mga kapatid, sino dito yung master na niya ang pagtsatsaga? Amen. Na-master na natin. At hindi natin masasabing master na natin ang pagtsatsaga kung sinabi mong, ay, nagtiis ako ng 1 oras. Hindi. Amen. Perseverance take time to develop. Kaya huwag mong sabihin nagtiis ka na kung 1 taong ka pa lang sa pananampalataya. Nakakaiya naman sa matatagal na natin kina Sister Nida, kina Sister Vicky na ilang taon na sa pananampalataya, na yung mga una, yung mga bata pa sa pananampalataya, grabe na yung pinagdaanan ko. Grabe na yung pagtsatsagang ginawa ko. Magpakwento ko dyan. Kina Sister Nida, sa mga matatagal na sa pananampalataya, kung ano yung mga pinagdaanan nila. Yung pagtsatsagang meron ka, hindi katulad ng pagtsatsagang meron sila. Bakit mga kapatid? Ilang taon na sila sa pananampalataya, though hindi nila nakikita yung mga bagay sa hinaharap, pero nananatili pa rin sa pananampalataya at patuloy na mananatili sa pananampalataya dahil meron silang inaasahang makapangyarihang bagay sa hinaharap, at yan ang ating Panginoon mga kapatid. Kaya hindi umaalis sa pananampalataya. Di ba tinatanong yung mga matatanda natin, yung mga veterano na sa pananampalataya, ba't kaya hindi umaalis sa pananampalataya? May isang pagkakataon, tinanong yan ng tinanong ng ating Panginoon yung mga apostol, kayo ba? Kasi umibig ang ating Panginoon, maraming umalis. Kasi natisod sa sinabi, natisod sa preaching ni Lord. Sabi ng John chapter 6 verse 66 ba yung mga kapatid? Ang sabi dyan na, umalis sila sa pananampalataya. Umalis sila kasi, ang sabi ng ating Panginoon, sumusunod lang ba kayo sa akin kasi meron kayong nakakain? Dahil meron kayong napapakinabangan? Kaya kayo sumusunod sa akin? Pagdating sa Diyos, nag-church lang ba kayo dahil may kainan pagtanghali? Nakakalibre kayo ng tanghalian? Kaya sabi na nga, yung mga sumusunod sa ating Panginoon, kunwari mananampalataya, natisod, umalis. Kaya tinanong, humarap siya sa mga apostol. Sabi niya ng ating Panginoon sa apostol, kayo, aalis din kayo. Pero, umimik yung isa, Lord, kung aalis man kami, saan kami pupunta? Sana'y ganun din ang pananampalataya natin, mga kapatid, na wala na tayong ibang pwedeng makitang puntahan maliban sa ating Panginoon. Daanan natin kahit ano pang matitinding panlalamig, panghihina sa pananampalataya, hindi po tayo aalis sa ating Panginoon dahil sa isipan natin, mga kapatid, saan ako pupunta? Wala namang ibang makapangyarihan ng Diyos na pwedeng mag-ingat sa buhay ko. Wala namang ibang makapangyarihan ng Diyos na
pwedeng magpala sa akin, magbigay sa akin ng kalakasan. Wala na may ibang tunay na Diyos, kundi ang Diyos ng ating Panginoon Jesus Christ, mga kapatid. Siya lang ang meron, mga kapatid, kapangyarihan para gumawa ng mga bagay na ito. Hallelujah! Amen. Kaya magtiyaga. Katulad ng memory verse ng ating paboritong kapatid sa pananampalataya. Ang magtiis, kahit wala siya dito. Amen. Ang magtiis hanggang sa wakas. Makakatin din yan. Alam niyo, may isang kwento po sa Biblia. Tatapusin ko na dito. Mag-overtime tayo kasi binigay sa akin ng medyo. Okay lang naman yan. Hindi naman pagkain ng habol niyo, di ba? Amen. Sa parasa. Huwag na, baka hindi na bumalik. Sabi po dito sa Lucas, chapter 18, verse 1 to 8. Ito ay about sa pagtitiyaga, pagtitiis, pagiging consistent. Amen. Sabi dito, isinalaysay ni Jesus ang isang talingaga upang ituro sa kanila na dapat silang maging laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sino dito ng hopeless na? Hopeless. Sino dito ang hopeless? Sa labas, maraming hopeless. Yung hindi makapanigarilyo, wala nang hope. Dito, merong mga hopeless dito. Mighty. Amen. Sa mga mananampalataya, yung hopeless na word, hindi yan uso sa atin. Yung nawalan ng pag-asa, hindi yan uso sa atin. Amen. Kasi ang pag-asa natin ay ang ating Panginoon. Kaya pag nawala tayo ng pag-asa, ibig sabihin, nawala na rin si Lord. Tama po ba yun? Baka nakalimutan niyo, si Lord ang pag-asa natin. Sabi dito, mga kapatid, sinabi niya, sa isang lungsod, nagkwentong ating Panginoon, parables to. Sabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos o hindi kumikilala sa Panginoon. At walang ginagalang na tao, walang iyak. Ano siya? Wala nang takot, walang iyak pa. Yan. At sabi po dito, sa lungsod ding yun ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan ng katarungan yung aking usapin. Bigyan niyo naman ako ng justice. Bigyan ng karapatan niya. Nung nasa vlog. At then sabi sa 4, lagi po siyang tinatanggihan ng judge. Punta ka man punta dito. Kasi nga, walang iyayin. Punta dito. Kinukulit po niya yung judge. Bagamat yung judge, kinakatakutan kasi nga walang kinakatakot ng tao, hindi rin natatakot sa ating Panginoon. Ano po, pero ang sabi po dito, patuloy po siyang pumupunta po doon. At, ang sabi dyan, dahil nga makulit yung babae, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi akong ginagambala, baka mainis pa ako. Kapupunta niya rito. Lagi na lang, kasi matatanda rin ginagamit na word. Araw-araw na ginawa ng Diyos, ikaw nakikita ko. Yan, yung mga wordings nun eh. Araw-araw na ginawa ng Diyos, ikaw pa rin, ikaw na naman, ang kulit mo na naman. Inaraw-araw mo na. Kasi ganito, makulit talaga yung byuda. At sabi, at nagpatuloy ang Panginoon sa pagkukwento, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom. Sabi ng ating Panginoon habang nagkukwento. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Ito pala, kapatid yung 5, ignorant na. Kasi nga, masyadong makulit yung babae, yung byuda. Kaya ang nangyari, sige, wala nang magawa. Para tumigil na lang at hindi ko makita ang muka, ibigay ko na. Sige na. Ang kulit eh. Kaya sabi niyan, pakinggan po natin, tingnan natin, aralin natin. Bagamat yung hukom na ito ay walang takot sa Diyos, at yung hukom na ito, mga kapatid, ay wala rin kinakatakotang tao, walang nire-respetong tao,
pero ibinigay pa rin yung kinukulit ng biyuda. Ano pa kaya ang Diyos, mga kapatid? Hallelujah! Na tayo po, mga kapatid, ay sa tuwing mananalangin, laging dumadaing sa ating Panginoon. Kinukulit natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi dito, dumaraing araw at gabi. Sabi niya, patatagalin pa kaya yan ang ating Panginoon? Yung mga panalangin po natin, mga kapatid, baka kunting effort pa. Kasi minsan sa pagtagal ng panalangin, sa pagwala ng paniniwala, nawawalan na tayo ng pananampalataya sa pinapanalangin natin. Kasi parang hindi naman sinusunod. Hindi naman inaano ng ating Panginoon. Hindi naman pinapansin. Amen. Maging makulit din tayo minsan sa ating Panginoon. Iba yung paulit-ulit na panalangin na sinasabi ng Mateo, at iba yung pangungulit sa ating Panginoon. Yung paulit-ulit, Lord, bless this food, amen. Umaga, tanghali, Lord, bless this food, amen. Gabi, Lord, bless this food, amen. Paulit-ulit, yun yung paulit-ulit na panalangin. Pero iba yung pangungulit. Ang pangungulit, mga kapatid, gagawa ka talaga ng paraan para mapukaw ang damdamin ng ating Panginoon. Kung meron tayong ipinapanalangin sa ating Panginoon, kulitin natin ang ating Diyos, hanapin natin kung saan natin mapupukaw ang presensya ng ating Panginoon para ibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Minsan kasi naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin pinapaniwalaan. Naniniwala tayo ibibigay ni Lord yung ating mga bagay, pero hindi din tayo same kategory, mga kapatid, hindi rin tayo naniniwala sa panalangin natin. Sino yung mga nagpe-pray na hindi naniniwala sa prayer nila? Meron ganyan. Di ba? Halimbawa, pinag-pray, ako minsan, may ganyan ng pagkakataon. Pinagpe-pray ko yung may sakit. Ako hindi ako naniniwala, mapapagaling eh. Pero dahil yun ang kailangan at yun ang nararapat gawin, ipinagpe-pray po natin. Di ba may mga ganyang sitwasyon? Sa'yo, parang pakiramdam mo, hindi ako deserve para mag-pray sa ganito ah. Mamamatay nito, baka dumiretso na. Patay ka. Di ba may ganyang prayer minsan, may ganyang pagkakataon na nanalangin tayo, pero doon sa panalangin natin, hindi tayo naniniwala. Malala. Pero alam nyo, kapatid, yung malala, pag gumaling yun, mas matindi yun. Magkaroon ka ng bagong build-up sa pananampalataya, ito ng malala eh. Ganon din sa panalangin, mga kapatid. Yung ating panalangin minsan, lagyan po yan natin ng pananampalataya para yung mga bagay na hindi natin pinapaniwalaan yun ay magkaroon, mga kapatid, ng kapangyarihan, makita ng resulta, mga kapatid. Kaya kung pinagpe-pray mo yung iyong mahal sa buhay, yung iyong mga kaibigan, kung sino pa man yung pinagpe-pray natin, o ano pa man yung mga bagay na pinagpe-pray natin, lagyan po natin lagi ng pananampalataya at kulitin natin lagi si Lord, kailan mo ba ibibigay yung ganitong prayer ko? Lord, na-excite na ako. Na-excite na ako sa mga bagay na yan. Huwag kang mawawala ng pananampalataya. Kasi minsan, dahil sa pagtagal na hindi sinasagot ni Lord, nawawalan na tayo ng pananampalataya. Nawawalan tayo ng gana. Tandaan mo, humihingi po tayo. Humihiling po tayo. At kapag humihiling, merong pagsisikap. Nakikiusap, anak ko Darwin, di ba, ang hilig talaga ang ano eh. Makukulit din yung anak mo eh. Di ba, pag nangungulit sila, talagang may ginagawa ka, kukulbitin, mag-iyak-iyak, lahat ng gagawin nila, mga kapatid, para mapukaw yung atensyon, makuha yung atensyon yung mag-asawa. Di ba, ganun yung ginagawa ng mga anak? Yung si Boy Dapa, di ba, lagi, may hinihingi siya ng buti, hindi na nadapa ngayon eh. Boy Iga, mga kapatid, kung gusto niya si Boy Iga, kung gusto niya magkape noon eh, hindi mo talaga binigay, hindi siya titigil sa pag-iyak. Ganon din po tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya alam niyo, mga kapatid, may mga pagkakataon na ginagamit ni Lord yung mga bata para magiging katulad din po tayo. Kasi sabi nun, hindi tayo magiging katulad, mga kapatid, sa karyan ng Diyos kung hindi tayo magiging katulad ng mga bata. Kapag humihingi tayo sa ating Panginoon, talagang pukawin natin, gumawa po tayo ng iba't ibang bagay para mapukaw lang ang damdamin ng ating Panginoon. Dahil once na matouch mo na ang damdamin ng ating Panginoon, wala na siyang magagawa at ibibigay na yan sa iyo ng ating Panginoon. Kaya yung matatagal niyong prayer,
Gumawa kayo ng ibang mga bagay pa, pamamaraan, para mapukaw nyo ang damdamin ng ating Panginoon. Hindi sa isang bagay lang, kundi sa maraming bagay, mga kapatid, para mapukaw natin ang damdamin ng ating Panginoon. Hallelujah! Believing the unbelievable. Amen. Naniniwala ka na kahit yung iba hindi pa naniniwala. Kasi alam mo, meron kang ginagawa sa harapan po ng ating Panginoon. As I believe, even if you are the only person who believes. Naniniwala ka bang mawiwin mo yung iyong pamilya? Amen. Amen. Ilahin na dito. Ilan? Basahan na. Kaya lang tinatakbuhan ako basta. Gumawa po tayo ng iba pang paraan para mapukaw natin ang damdamin natin. Lord, ilang taon ko nung pinagpe-pray itong pamilya ko, na madala ko sila lahat sa pananampalataya. Ulitin natin ang kulitin ng ating Panginoon. O meron pa tayong ibang kahilingan sa ating Panginoon. Kulitin natin ang ating Panginoon. Gumawa tayo ng iba't ibang paraan para mapukaw natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Mapukaw natin ang pag-iisip, damdamin ng ating Panginoon, di ba? Tingnan nyo sa Biblia. Yung mga ginawa ng yung mga naging notable sa harapan ng ating Panginoon, sino dun? Yung nagsabing maging ang aso ay, di ba? Maging ang aso ay pwede rin makinabang sa mga mumo, sa mga nalalaglag. Di ba? Sabi ng ating Panginoon, wala akong ibang nakitang pananampalataya na katulad nito, katulad sa Israel. At meron din, mga kapatid, yung kapitan nung isang sabi niya, yung katulong niya, yung kanyang alipin, Lord, sabihin mo lang gagaling na yung alipin ko. Di ba, naging mga notable, kakaibang paraan ng pananampalataya. Hayaang makita ni Lord yung kakaibang paraan ng ating pananampalataya, kakaibang paraan, mga kapatid, kung paano natin i-approach ng ating Panginoon. Dahil kapag may kakaibang paraan, magiging notable ka sa harapan ng ating Panginoon. Yes. Si David, ibang magpuri si David, kaya naging notable siya sa harapan ng ating Panginoon. Si Job, ibang pananampalataya ni Job, kaya naging notable siya sa ating Panginoon. Si Daniel, mga kapatid, ibang kanyang pananampalataya, kaya naging katangi-tangi siya sa ating Panginoon. Tayo, ano yung magagawa natin katangi-tanging bagay, mga kapatid, na hindi ka panipanawala na makakapukaw sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Sana yung pananampalataya po natin ito, mga kapatid. Kahit tayo na lang yung naniniwala, ituloy pa rin po natin. Amen. Hallelujah! Pag nag-grant siya ng ating Panginoon, grabe-grabing tuwa. Hallelujah! Nag-uumapaw. Hallelujah! Yung ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. At isa pang magandang bagay dyan, makikilala ka lalo ng ating Diyos. Hallelujah! Nakakasarap na, mga kapatid. Di ba sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pag tayo ay, malapit ako matapos kasi nasa palangit na eh. Yan, sabi ng Biblia, mga kapatid, pagdating ng ating Panginoon, aangat tayo, sasalubog tayo sa ating Diyos. At ang sabi niya, mga kapatid, yung mga magtatagumpay, papahiran niya yung luha natin. Pero ito ang magandang bagay. Dagdag ko lang. Mga kapatid, ito yung magandang bagay. Di ba mas masarap, mga kapatid, yung habang lapit tayo sa ating Panginoon, habang tayo umiiyak ng kagalakan dahil nagtagumpay po tayo, habang pupunasan ng Diyos yung ating mga luha, sabi, kilala kita. Ikaw yung may ganitong pananampalataya. Hallelujah. Yung sarap ng ganung pakiramdam, mga kapatid, na kilala tayo ng ating Panginoon. Yung pananampalatayang meron tayo, mga kapatid, hallelujah, ay nakikilala ng ating Panginoon. Hindi tayo basta-basta mananampalataya. Amen. Di ba ang ganda nun, mga kapatid? Lumalapit tayo, papunta tayo sa ating Panginoon, umiiyak tayo, mga kapatid, ng kagalakan, puspos na puspos tayo ng kasiyahan, at nung dumating, mga kapatid, kilala kita eh. Nasarap na, mga kilala kita. Ikaw yung ganito ang pananampalataya. Ikaw yung makulit nun eh. Ikaw yung hindi tumigil sa pananalangin. Ikaw yung gumawa ng ganitong kapamaraanan. Yun ang sarap nun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nawa yung pananampalataya natin ay maging kakaiba sa harapan ng ating Panginoon. God can do great and mighty things. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, sinasama ko ni
Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, God. Patuloy na binibigay mo sa amin ang ganitong mga mensahe. Salamat, Lord, na patuloy na pinupukaw mo ang aming pananampalataya, Panginoong Isus. Kung kami naman ay nanghihina, o may mga doubt sa aming pananampalataya, na minsan hindi na namin pinapaniwalaan ang aming mga inilalapit sa iyo. Lord, hallelujah, bigyan niyo pa kami ng mas malalim pa, hallelujah, at nag-umapoy na pananampalataya, Panginoong Isus, na kahit kami nasa gitna ng panghihina at pagkalugmok, ay nandyan, Lord, hallelujah, ang aking mga kapatid na patuloy na magpapatuloy sa pananampalataya at hindi titigil, kundi magpapatuloy, hallelujah, hanggang sa pagdating mo, Panginoong Isus, ay matagpuan mo ang bawat isa sa amin na karapat-dapat ang pananampalataya at hindi lang basta-basta karapat-dapat, Panginoong Isus, kundi nakikita mo ang aming pananampalataya ay may malaking bagay, hallelujah, na maging notable, Lord, sa iyong harapan ang aming paglilingkod na ginagawa po sa inyo. Kaya Lord, hallelujah, patuloy God na pinapanalangin ko na sa aking mga kapatid, hallelujah, ay bigyan niyo po kami ng great faith, Panginoong Isus, isang pananampalataya, God, hallelujah, na magiging katangi-tangi kami sa lahat ng mga mananampalataya pa na tatawagin mo po, Panginoong Isus. Patuloy ka namin pupurihin at patuloy na ilalapit namin ang aming sarili sa inyo, hallelujah, upang ang inyong presensya, Panginoong Isus, ang patuloy na kumunsum sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa ilamang po, Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At po, naintindihan niyo naman ang mensahe ng ating Panginoon. Ano yung best? Ano yung the best?